Ang shining, shimmering, splendid na artipisyal na buhangin sa gilid ng Manila Bay na mas kilala bilang Dolomite Beach ay naging sentro ng atensyon. Simbolo ito ng matinding commitment ng gobyerno na i-rehabilitate ang bay na matagal nang polluted. Pero kasabay nito, bit-bit din ito ang maraming kontrobersya. Ang Dolomite Beach ay isang artificial beach na itinayo sa tabi ng makasaysayang Manila Bay Walk. Ginawa ito sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na beach nourishment. Ang proyekto ay pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources at parte ito ng mas malaking Manila Bay Rehabilitation Program. Bakit ito ginawa? Simple lang ang objective: pigilan ang pagguho ng baybayin o coastal erosion at magbigay ng aesthetic value para maging mas kaaya-aya ang lugar, ma-encourage ang publiko na maging mas environmentally conscious at eventually maging swimmable at recreational spot ulit ang bay. Pero hindi galing sa dagat ang puting buhangin na ito. Ito ay dinurog na dolomite rock, isang uri ng mineral, at dito nagsimula ang mainit na usapan. Ang batong ito ay kinuha mula sa isang quarry sa Alcoy, Cebu Province, isang factor na nagdagdag ng environmental debate sa buong Pilipinas. Saan nagtatapos ang ganda? Saan nagsisimula ang problema? Talagang nahati ang publiko sa proyektong ito, parang labanan ng ganda versus kalikasan versus budget. Sa panig ng mga merits o benepisyo, sinasabi ng DENR na nagbigay ang beach ng psychological and aesthetic boost sa mga tao sa Metro Manila. Nagkaroon sila ng malinis at magandang public space. Ibig sabihin, proud sila at mas motivated na paratilihing malinis ang paligid. Isa rin daw itong soft engineering solution para sa coastal erosion. At may nagsasabi pa ngang baka makatulong ang dolomite na i-neutralize ang asidikong tubig ng bay. Pero ang demerits o disadvantages ay hindi basta-bastang maitatago. Una, ang presyo. Daang-daang milyong piso na tinawag ng mga kritiko na ill-timed dahil may pandemya at mas kailangan ng pera sa basic services. Pangalawa, ang sustainability. Madaling maanod ang buhangin ng dolomite tuwing may malakas na alon o bagyo, kaya kailangan itong ulit-ulitin at gumastos muli sa pag-aayos. Sa panahon ng bagyo, bumabalik din sa dalampasigan ang napakaraming basura. Hindi lang sa Maynila naramdaman ang epekto ng Dolomite Beach. Sa Manila Bay, may agam-agam na ang pagpasok ng foreign sediment ay nakakaapekto sa local marine ecosystem dahil lalong lumalabo ang tubig, tumataas ang turbidity na mas masama sa mga isda at iba pang marine life. Mas matindi ang epekto sa Alcoy, Cebu. Ang quarrying operations doon ay sinuri dahil nagdulot ito ng environmental damage. Kabilang na ang pinsala sa mga coral reefs dahil sa putik at over-excavation ng natural na habitat. Kaya nga minsan, pinatigil muna ng Cebu Provincial Government ang pagkuha ng dolomite. Kaya nakinabang ba talaga ang Pilipino at mas lamang ba ang benepisyo kaysa sa kapinsalaan? Complicated ang sagot. Ang agad-agad na nakikita nating benepisyo ay ang magandang public recreational space. Nagbigay ito ng feel-good factor. Pero ito ay aesthetic at psychological benefit lang. Hindi nito sinolusyonan ang root cause ng problema sa Manila Bay, ang tubig na marumi at ang polusyon mula sa dumi sa sewage pollution. Mas malaki ang disadvantage dahil sa financial cost, ang environmental damage sa Manila Bay at Cebu at ang patuloy na maintenance cost. Para sa mga eksperto, superficial o mababaw lang ang ganda at hindi ito ang tunay na rehabilitasyon na inutos ng Korte Suprema. Kaya marami ang naniniwala na ang immediate aesthetic advantage ay mas mababa ang timbang kumpara sa pangmatagalang ecological at financial disadvantages. Dapat ba ituloy pa ng gobyerno ang mga ganitong klase ng proyekto? Ang punto ng mga kritiko ay hindi dapat maging modelo ang proyektong nag-uuna ng beautification kaysa sa fundamental rehabilitation, lalo na kung may kalakip na environmental destruction sa ibang lugar. Dapat daw mag-shift ang focus sa sustainable at long-term solutions, harangin ang polusyon sa pinanggagalingan, i-regulate ang mga industriya, ayusin ang waste management at mag-invest sa malawakang wastewater treatment facilities. Bagamat mahalaga ang pagpapaganda ng lungsod, hindi ito dapat kapalit ng tunay na ecological repair o pagkawasak ng natural na tirahan. Ang tunay na matagumpay na rehabilitasyon ay ang maging naturally clean ang bay, hindi ang isa na kailangan ng paulit-ulit, magastos at kontrobersyal na maintenance.